You have a new member of the St. Peter family and his name is Vin Andaya. Can you wave your hand, Vin? He's a good friend galing sa Banal na Sacramento Parish. Palakpakan natin si Vin and everyone here. God is a good God. He's been praying for the best work for him and the Lord led him here. Ang sarap pagka ikaw ay spiritual na at napunta ka sa isang corporate entity na spiritual. Are you sure that the person beside you is spiritual? You cannot but be. Bago tayo magsimula, I turned 53 last November 17, magka-birthday kami ni Ninang. Na before that, na-angiogram ako. Parang nakaka-unfair because I've been working out almost all my life. Pero I think Romans 8:28, all things work for the good of those who love God. Wala naman ang itambara. Alam niyo yung mga health card minsan may ganyan. Anyway, it's a long story. But it brought me to something. It brought me, nabudol ako ni Mami Joy, ng wife ko, sa tinatawag na IF. Alam niyo ba yung IF? Intermittent fast food. Tama ba? Intermittent fasting. Breakfast person pa naman ako. Ang aking umaga, gusto kong mapunuan ng mga silog. Jumbo silog ng UP. Alam mo yun? Tapos, pag nag-fast ka, yung intermittent fasting, yung kasi, you try by beginning to fast for a half day. Yung muna, yung 8 to 12 muna doon ka magsisimula. And apparent, ang sungit ko nung dalawang unang sanglinggo, tinitiis lang ako ng wife ko. Nurse yun eh. Pero apparently, ngayon, ang gaganda ng mga vitals namin. Because our body has a way of healing us, and one of them would be autophagy. Can you say that, please? Ang autophagy, pag wala nang makain na pagkain yung katawan mo, ang kakainin ng body mo ay yung mga fatty liver, and so on. But I will not impose this to you. I'm just sharing that it's helping me. Balikan natin yung discussion yan kasi it's about fasting. Pero alam niyo naman sa Bible, minsan trigger moments yung issue and then mas mahalagang issue ang nilalabas. True spirituality, reflections on Mark 2:18 to 20. Let's see the next slide and reflect more. Are you still with me? Okay, tingnan natin. Let's see. Sige, wag mahiya. May mga questions tayo. Bakit ba iba-iba ang mga tao? If you are seated beside a person who looks exactly just like you, ipapadala namin kayo sa Department of Science para pag-aralan. Meron akong ating kambal. Ibang-iba sila. Pag una mo sila nakita, magkamukha, but they're very much different because each person is unique. Tingnan natin yung next slide. Okay naman magtanong. However, pagka pure you're just inquiring. Natatanong ka lang sa buhay. I'm sure natanong nyo na rin to. Bakit magkakaiba ang mga tao? Napansin mo magkaiba kayo ng katabi mo? And among single people or even married people, the way we are attracted to the love of our life is because precisely you're different. Magkaiba kayo eh. At kadalasan, when you get married, marirealize mo yung pagkukulang mo, pinupunan ng kalakasan niya. Why do people differ in character? Iba-iba ng ugali. Dati, to be honest with you, tagal na natin magkakasama. Bakit kaya, ako kasi mangitiin akong tao. There are people I see here in St. Peter who don't even smile. Pero gumagano naman. Pero ngayon, I'm getting used to it. Ayaw nyo talaga ngumiti, but sana mas maganda kung nakangiti mga tao. But you know what? Your officers, they smile at me a lot. The people I least expect to smile and connect with me, hindi naman ako nag-expect na pansinin nyo. Pero the smile is the only crooked line that straightens a person's day. Alam nyo, may isang saint, sabi niya, from sour-faced saints, deliver us, Lord. Sa Tagalog, sa mga simakul na muka, ilayo nyo kami, Panginoon. Sometimes, a mere smile. Practice nga, ngitian ngayong katabi.
Sabi ni Aristotle, be kind to everybody. Everyone is fighting a hard battle. Anong malay mo, nagbabayad pala ng utang yung katabi mo? Huwag mo na itanong. Anong malay mo, broken-hearted pala? Isa pa, why do people differ in capabilities? Okay lang magtanong, ang hindi okay minsan, tingnan natin next slide. Imposing spirit. Yung anong gusto ko, gawin mo. Doon nagkakaroon ng dilema. Some people are open to challenges and improvement, but some will be shocked with the way you approve. I've been listening all my learning life to Simon Sinek. And issue after issue, makinig na mabuti, it's not what is said. It's always how it is said. Ganun ang buhay. Pwedeng utos, pero yung utos parang gagawin mo. Pwedeng puna, pero pwedeng pag-awayan nyo. Yung word na maganda, pag nagkamali ka ng intonation, mag-aaway kayo mag-asawa. Yung word na maganda ka, di ba? Dapat pag sinabi mo, mga mister dito, pag sinabi mo sa mismo, maganda ka o kaya ang ganda mo, dapat may ngiti, may pause, ang ganda mo. Minsan, ang ganda mo. Di ba? It's how it is said. Eto na, pag imposing ang spirit mo, why are people different to me? Ang tali-talino ko po naman, may ganyan tayo. But yung iba hindi mag-gets. But yung iba slow. May biro sila. They have German friends. Ang biro nila, pag nag-joke ka ngayon, bukas patatawa yung German. May ganun din tayo mga kaibigan. May nagjo-joke na speaker dito. Anong sabi? May mga ganun eh. Another would be, why aren't they as good as me? Naku, pag umiiral na yan sa'yo, imposing spirit is another clue that we are becoming proud. Yung kakayanan mo, talino mo, ganda mo, everything that is unique in you is a grace from God. And it's meant to be shared. Next is, why can't they be as capable as me? Pag sumisipag ka na at gumagaling ka na sa opisina, meron ng corporate epidemic na gagana. Ask me, what's that? Comparisonitis. Ang pinakamahina, yung parinigan. Mga iba dyan, kami ganina pa dito. May natutunan ako, I'm still growing with this. Help me, please. I learned this from Brother Bo, my leader and my friend. Kaya lang baka maapektuhan tayo. Sabi niya, when the leader is on time, he's late. Ayun ang issue ko, di ba palagi na yan? Punctuality. Anyway, pag-aralan natin to. Kasi ganito yung mga Pariseo. Let's see the next slide. Ganyan yung mga Pariseo, imposing spirit. It's holy to fast. Nagpa-fast kami. Mag-fast din dapat yung grupo mo, Jesus. Ang tatakaw eh. Kasi si Jesus, party goer. Kasama niya pananay niya. Saan ka pa, di ba? Because He wants to connect with people. Another, from the holier than thou spirit of the Pharisees, even to modern day Pharisees, minsan din natin na oobserbahan pero ganyan na tayo. Gayahin niyo ako ang standard. Diba? Pag ganito dapat, ganito attitude, ganito performance. Diba? Ayan the Pharisees were accustomed to fast, your disciples don't fast. Ngitian ang katabi. Sabihin mo, idol naman kita. Sabihin mo, wag mo lang i-impose. Come on, di ba? Ika nga natin mga salespeople, all of us are salespeople, hard selling will never connect. But when they see that the one who's presenting the product is a satisfied customer himself, people connect to energy. Sometimes pati yung mga taong hindi bumibili, they see their energy, your energy, they connect. Let's see more. Brother, asan yung true spirituality? Yun na nga, ito ang disposition ni Jesus. Sa mga Samaritans sa kagaya ko, Samaritans sa Sinwaray-Waray, I have a very favorite word in Waray. It's called katadungan. Katadungan is disposition. Yung iyong conviction. And Jesus' disposition is true spirituality. And number one, ang tunay na spiritualidad ay nakakapagpabago.
Di ba pag kinanta natin, binabago mo ako araw-araw. Napansin niyo yun? Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ba't ganun? Kasi binago mo na yung isip, binago yung puso, binago yung mga lakad, at binago yung buong pagkatao. Ang tunay na spiritualidad ay nagbabago. Try natin ha. Lahat ng gustong bumait ang katabi niya, pumalakpak ng malakas. Tingnan mo, di ba? Pagbabago ng ibang tao, gusto natin. Ang tunay na spiritualidad ay nakakapagpabago. Sabi ni Jesus, bakit mo i-impose yung fasting sa akin? Joy ends pa kami, pre. The bridegroom is here. Jesus is here. And do you know that biblically speaking, Jesus is the happiest man in the Bible. Ask me how. Jesus is the Messiah. Hindi siya the malongkot Messiah. Meron dyan, ano sabi? Hayaan nyo na siya. Masaya ang Panginoon. You will never be drawn to a person who's so sad. Come to me. Follow me. Pero ako, ang best rendition is The Chosen. And I saw Jonathan, lahat ng Jonathan, okay. Jonathan Rumi himself, talagang magnetic yung pagkatao. At nung in-interview siya sa isang spiritual discussion, if you see Jesus, what will you tell him? Umiyak si Jonathan Rumi at sabi niya, did I come close? Nagaya ba kita? Na-act out ba kita? Because true spirituality is transforming. Gawin to, turo ito, turo. Turo sa taas. Okay, may mga sasabihin ako, ituro mo yung kaibigan mong ganun ha. Ituro mo yung kaibigan mong dahil sa kanya natututunan mong magtipid. Turo, magtipid. O, nahirapan ka ngayon. Nahirapan ka. Okay, turo uli. O, ito, ngayon niya lang malalaman to. Pakituro yung kaibigan mong dahil sa kanya, sumisipag ka. Wala kang balak magsipag. Oh, no. Last na lang. Pakituro yung kaibigan na tuwing in love, nawawala sa sarili. Okay. Basta, ang totoong spiritualidad ay nakakapagpabago ng tao. Let's see more. True spirituality is rejoicing. Masaya. Hindi lang nakakapagpabago, masaya. Alam mong na kay Lord ka na, pagpasaya ka na ng pasaya. We are working 8 hours a day in our work. Kayo, 8 oras. Kaming mga misyonero, 8 oras. Lalo na mga media personalities, do not pray that you become a media personality. Ang dami ko ng kinoach, lalong-lalo na nung nalansag ang ABS-CBN. Kasi nga sila 8 oras. Look, if you're not happy with your work, 8 hours, di ba? And you're not happy with your workmates, huwag silang titingnan, pakiramdaman lang. You'll be 1/3 unhappy for the rest of your life. Huwag mong titingnan ha, paringgan mo lang. Paringgan mo siya, sabihin mo sa katabi mo, paringgan mo siya, sabihin mo, kaya yung iba dyan, sige, wala kayong choice, kundi mahalin ang trabaho at mahalin kami. Package deal yan, di ba? Pero sino dito? Kanina pumalakpak tayo, gusto natin bumait ang katabi. Ngayon, sino dito sincerely, mula nung napunta ka sa St. Peter, ang saya-saya mo na sa buhay mo? Pumalakpak. Ang ganda. Yung kanina, palakpak ako, magbago. Yung ngayon, tas lumalakas. May realization na nagaganap. Ayan as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. Meron akong gustong i-rebuke sa ating mga Pinoy. Na palagi namin pinag-uusapan mag-asawa. May ganito tayong thinking. Tuwing happy ka, may mga ganito, tumatawa. Ba't ka huminto? Alam ko to Pag masaya, maya-maya lulungkot na naman. Pwede bang tanggalin natin yon? Kasi dumadating talaga sa buhay ang mga pagsubok. Kaya habang andyan yung saya, savor it. Kumanta ka ng, I don't wanna close my eyes.
'Cause I miss you, babe, and I don't wanna miss it. Namnamin mo habang andyan yung moment. Tulad nitong prayer meeting na to, maya-maya tapos na. Savor every moment. That's the key to be happy. Next, please. Let's see more. True spirituality is enduring. Matiisin. Time and again, nanood ka, kinarir mo, pinagpuyatan mo yung mga kaso at kaganapan sa gobyerno. Asa na yon? Dahil sabi nila sa Pilipinas, wala nang justice. Pero may dapat tayong gawin. Ask me what? Justice. Ang dami nakarating sa langit sa justice. Tingnan mo yung katabi mo. Ba't masaya yan? Justice. Lahat kaming mga married men. Justice. Ganon din mga married women. Justice. Diba? Pag nagpakasal ang lalaki, sinasabi niyang, eto na yun. At sasabihin niya sa kanya, Mrs., don't go changing. Huwag ka na magbago. Ang babae naman, pag pinakasalan tayo, ay, may babaguhin ako, buong buhay niya, babaguhin ko. Anyway, true spirituality transforms. Matiisin. At ang taong matiisin lamang palagi. Anong kabaliktaran na matiisin? I think it's one of the signs of toxicity. Mareklamo. Wala nang nagpasaya sa kanya. Pag umulan, ay, mulan. Pag mainit, ay, mainit. Pag maganda yung talk, ay, ang haba. Pag mahaba naman, ay, sana iklian. Pagka binigay ay, sana gwapo. Kaya pinadala ni Lord hindi gwapo para makinig kayo talaga sa talk. Kung gwapo yung speaker, anong talk niya? Basta, pogi. Hindi pogi. Makinig kayo ngayon. Anyway, true spirituality is enduring. Napansin nyo, lahat ng biyayang natamo mo ay resulta ng pagtitiis. Amen? Let's see more. Patapos na po tayo, huwag kayong mag-alala. True spirituality is transforming, inulit-ulit, no one sews a piece of unshrunken cloth on an old cloak. Kasi pag unshrunken, hindi pa umuurong, yung pangtatagpi mo sa isang cloth, sisirain niya lalo. May mga bagay na incompatible. The spirituality of Jesus is incompatible with the rigidity of the Jews. May mga bagay na hindi meant to be. Tingnan ang katabi. Lahat na mga love life mo na hindi nagmaterialize, it's not meant to be. Lahat ng dapat sa'yo na, pero hindi binigay, it's not meant to be. Some people will visit your life as a lesson. Some of them will come as a blessing. Tingnan ang katabi. Blessing ba yan o lesson? Or both? Both yata, no? Let's see this last slides. Let's see more. True spirituality is transforming, napag-usapan na natin, and it's upbuilding. Alam mong spiritual ka na pag wala kang ibang gustong gawin, kundi makatulong sa kapwa, makakontribute. Tingnan natin ha. Ang katabi mo ba ay isa sa mga dahilan? When I interview people, I always ask them, why did you stay in ministry and in work? And then, why did you serve? Pakiramdaman mo yung katabi mo, yan ba ang dahilan? Ba't ka nag-stay? O siya ang dahilan bakit nag-iisip ka na nag-browse ka na ng ibang kumpanya? Sabi nga ni Lady Gaga, I have 100 million reasons to walk away, but maybe I just need one good one to stay. Pag yan yung katabi mo, tunay na kaibigan, alam nyo ba, we made an office intervention. Ang sahod pang-4 pa, pang-5 pa. What makes people stay is the friends that they develop, that they connected in the company, and the worth that they have given by the culture. Do you have that in St. Peter? If you do, let's give the Lord a big hand. Let's end this. Let's see the next slide. Ayan, oh. Everybody read together. True spirituality is transforming. True spirituality is rejoicing. True spirituality is upbuilding. True spirituality is enduring. Let's see the last slide.
So ang tunay, ayun, nawala na nga. Ang tunay na spirituality, tingnan natin kung kayang isabuhay at gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Is transforming. If you like it, pumalakpak sa Panginoon, na gusto kang pagbaguhin ng spiritualidad for the better, true spirituality is rejoicing. Nagiging masaya ka. Serotonin and endorphin will come upon your life, even oxytocin, making you younger and younger each passing day. True spirituality is a building, tinutulungan ka. And last but not least, true spirituality is enduring. Nagiging matiisin ka. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.